Magandang umaga po. Ladies and gentlemen, I am raising this grave concern that may bring forth war by China against the Philippines. Bakit? Sa ginagawa po nila ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard na kinakampihan ni mga senador na pinangungunahan ni Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, at iba pa, at marami pang iba, ay nilagay nila sa balag ng alanganin ang buhay ng mga Pilipino. Paano na ginawa? Sa pagbumura po, na nagsimula sa pagbumura o pagpapahiya sa presidente ng China, ay nilalagay po nila, nagkasala po silang lahat ng tinatawag na paglabag sa Article 118 ng Revised Penal Code na nagpaparusa hanggang sa 20 years na kulong para sa mga opisyal ng bayan na gumagawa ng mga hakbang na makapag-incite ng ibang bansa na gigirahin ng Pilipinas. Specifically, this is the act of J. Tariela of speaking before De La Salle University affair, whereby he presented caricatures of the President of China, making it appear that the President of China is a demon or whatever. So dahil doon, nagreklamo yung ambassador nila dito sa Pilipinas. At kinull out din ang reklamo nila na bakit ninyo minamalain ang pagkatao ni President Xi Jinping. Ganun ang nangyari. Kumbaga, pamimersonal na po ng ang argumento laban sa tao. Nang ibig sabihin naman po, nawala na ba tayo ng ating kining na mga argumento, mga lohika para kalabanin ang China sa pamamagitan ng argumento? Para kalabanin ng China, makipagtagisan ng talino laban sa China. Bakit po umabot sa punto na nag-below the belt na? Hindi po lisensya or hindi rason yung the fact na binubomba tayo ng tubig o may nasaktan sa ating mga sundalo para bumaba ang ating mga opisyal sa mga tinatawag na below the belt na attack. Nakalimutan nata ni J. Tariela at saka ng mga senador natin na panguna ni Risa Hontiveros, ni Erwin Tulfo, ni Kiko Pangilinan, at saka iba pa na pwede silang ibilanggo hanggang 20 years kung mag-incite sila to reprisals, motives of reprisal. Kung mag-incite sila o kung mag-udyok sila, nagigirahin tayo ng Pilipinas. Agigirahin tayo ng China. Sa totoong kwento lang, ano ang mga bala, armas? Kung galing na sa mga sundalo, sa tingin ko mas magaling sundalo natin. But then, ang gera po ay hindi pinanalunan sa mga sundalo. Nananalo ka sa gera kung superior ang iyong mga armas. Mga eroplano, mga barko. Meron ba tayo niyan? Nakakaasar po. Imbis na gumanap kayo, eksaminin niyo sarili niyo, ano ba talaga sa kabila ng katotohanan na yung China ay nang aagaw ng teritoryo natin? Ano bang dapat natin gagawin? Tatawagin mo, halimbawa, akong presidente ng China, kalbo, tawagin mo ako kalbo? Wala po. Wala. Ang mga bobo yung mga opisyal natin. Ang problema ko pati senador, bobo.
Ito wala pang kasing tulad ng bobo ni Risa Hontiveros. Binibira siya nung Chinese Embassy. Ang bira niya rin ay nagmamayabang, nagagalit. Ang problema din, itong presidente niyo na bangag, hindi rin alam anong gagawin. Ngayon, alam naman ng China na pumupostura pabor sa atin ang United States of America. Pero alam din ng China na hindi makipagpatayan sa ngayon ang US para sa atin. Anhin mo yung ginagamit ng sinasabi lagi na Mutual Defense Treaty na nilagdaan sa gitna ng Pilipinas at saka United States of America. Noon yun, noong panahon ng Hapon, naggera-gera, nakipagpatayan ng Amerikano. Kasama yung mga Pilipino. Pero tandaan nyo, yung gerang yun ay hindi lang gera natin yan. Gera ng Amerikano yun laban sa Hapon. So ngayon, natatanong si Peter Frequent Flyer, bakit? Ito po yun. May tinatawag pong batas sa Revised Penal Code ng Pilipinas, punishing up to 20 years of imprisonment those Filipinos who are in public service and who are inciting other countries into warring against us or into causing any reprisal against us. Ito po yung ang batas, siguro mas maganda ipakita ko. Para naman maintindihan nyo na may batas tayo na nagbabawal sa mga opisyal ng bayan natin na gumawa ng kahit anong hakbang na makapag-trigger ng galit ng ibang bansa laban sa atin. Yan, Revised Penal Code. So ipapakita ko sa inyo ang Revised Penal Code. Dito nyo po makikita na ang Revised Penal Code natin under Article 118 ay nagpaparusa sa kahit sinong Pilipino na gumawa ng kahit anong hakbang na magalit ang ibang bansa sa atin. Dito sa Article 118. Ito, Article 118. O yan, ipapakita ko po sa inyo ang Article 118. Lumalabas po yan kasi ang mga opisyal natin ay mga bobo. Hindi nag-isip ko anong gagawin. O ito, pag-usapan natin mamaya kung anong dapat na hakbang, magsasuggest tayo. Pero bago tayo magsasuggest, nais ko lang po ipakita sa inyo ang batas. Basahin natin ang batas. Article 118, Section 2, provoking war. So this is an act of provoking war. Number 1, Article 118, inciting to war, giving motives of reprisal or giving motives for reprisal. The penalty of reclusion temporal or up to 20 years shall be imposed upon any public officer, kagaya ni Tariela, or employees. Kasama dyan sila ni Risa Hontiveros at lahat ng iba pang 15 mga senador na pumirma sa isang resolusyon na nagpapalabas ng galit laban sa China. And that of prison mayor upon any private, kung private individual naman, kung sa mga Richard Darian, 15 years ang kulong at 12 years prison mayor. Huwag tayo magsigaw-sigaw ng laban sa kalaban natin sa China. Makipag-criticize tayo yung gumamit lang tayo ng dissenting salita. Hindi na yung to the point na ginawa ni J. Tariela. Andun ako sa kanyang damdamin na dapat i-depensa natin ang ating bayan at ang ating teritoryo. But then, his acts of going below the belt na nagpalabas siya ng litrato na pinalabas niya mga satanas
ang mukha ni President Xi Jinping ay hindi po kanais-nais. Yan, inciting to war. Ang kasalanan ninyo, inciting to war. I repeat, inciting to war. Why do you not know? You do not know what to do. Ibig sabihin, resign kayo lahat dyan. If you do not know what to do. Naku. Tingnan mo nga yung Vice President ng Venezuela. Anong ginawa niya? Nang dinukot ni Trump ang president nila na si Maduro. Anong magawa niya? That is an actual exercise of power. True and physical power. Not only an abstract power. May magagawa ba tayo sa actual? Hindi natin kaya katotohanan ng buhay. Why we go to waging war when we lack armaments? Maybe we can think that our soldiers are much prepared compared to Chinese soldiers. But is it a justification for us to put in shame all their officers? Actually, yung ginawa lang sana, tama na yung ginawa sana ni Tariela ng dating ginagawa niya. Nagsasalita laban sa China, ginawa ng China, yung kanilang mga Chinese Coast Guard. Di ba hindi naman nagalit ang China? Ba't ngayon galit na galit? Pinalabas mo kasi sa isang TV na caricature na satanas si Xi Jinping. Although, dapat yung mga ganon, kung may boxing po, bawal ang below the belt. Kasi pag matamaan mong itlog ng tao, matutumba. Bawal yun. In this case, it shows to me na wala na kayong talino na natitira sa isip ninyo para kontrahin ang ginagawa ng China. You do not even know what to do. You are not meeting among yourselves in order to plan out the strategy in order to defeat China insofar as our claim for sovereignty and territory in the West Philippine Sea. Wala kayong ginawa. Tama na nga yung hakbang ni Noynoy Aquino na nagsampa ng kaso. O anong nagawa ng China? Wala rin, di ba? Hindi rin sila nagalit. Pero the only thing that they can do is dinidisown nila. Sinasabi na walang jurisdiction ang International Court Administrator for the UNCLOS or United Nations Convention on Law of the Sea sapagkat hindi sila nagbigay ng consent. Pero ang alam ko naman, ang China ay naging member din ng UNCLOS. Pero bakit kiniklaim nila na hindi sila nagbigay ng consent? Maganda na yung ginawa ni Noynoy sa ganong sitwasyon. Panalo tayo in the international community. Ang kulang na lang ay kung paano may ipapatupad. Sa ngayon, tumakbo panahon ni Duterte. O panahon ni Duterte, understandable. Ang desisyon ni Duterte, alam niya na hindi niya kaya tooth and nail na labanan. Kaya nilaro-laro niya yung China. Yan ang katotohanan. Kaya kita mo walang nangyari na bombahan ng tubig sa panahon ni Duterte. At hindi nyo masisisi si Duterte. Bakit? Bago dumating ang presidency ni Noynoy, binenta na po ni Ramos. Binenta na ni panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Binigyan nila ng pagkakataon makagawa ng isla at binenta ni Trillanes sa panahon ni Noynoy ang mga isla natin doon sa China. Naalala nyo pa yung sinita siya ni Enrile sa Senado? Bakit ka pumunta ng China? Nang dahil lamang backdoor negotiation? Sino ka ba para kilalanin ng China? Alam mo nangyari? Ayun, kasunod nun, nagtayo na ng mga isla ang tinudo na ng China ang pagtayo ng isla. Kasama diyan sa mga sindikato na yan, na mga traidor sa bayan,
yung gobernador ng Zambales na si Hermogenes Ibdani. Bakit mo binentang bundok ng Zambales doon sa China at ginawa nilang pangtabon sa dagat para magiging isla yung tinatayo nilang isla? Nakausap ko pa dyan yung isang abogado na graduate ng Mindanao State University. Hindi ko nalang bagitin pangalan. Sabi niya, hindi niya alam na yung ginawa niya yung kontrata. Ang kontrata kasi, kunwari, may isang private corporation na bumili ng mga tinatawag nilang rocks o di kaya kung ano man ang tawag nila dyan sa bundok ng Zambales. Kontrata, massive ang paghakot. From Zambales, hinakot. Doon pala dinala sa West Philippine Sea. Nagpatayo pala sila ng mga isla. So sino ngayon nasisihin mo sa pag-umpisa niyan? Panahon ni si Trillanes. Si Trillanes, hindi ko alam kung alam ni Noynoy yan. Kung alam ni Noynoy yan, ibig sabihin may kasalanan din si Noynoy. Nung pumasok na si Duterte, gawa na yung mga isla ng China. Pero ang pinakaunang kasalanan na malaki dyan si Gloria Macapagal Arroyo at si Judy Venecia. Sa panahon nila po ay nakipagkasunduan ang Pilipinas sa Vietnam at saka sa China. Kung tawagin mo ay Joint Memorandum of Seismic Undertaking na may 3 bansa, China, Vietnam at Philippines, na nagsasabi na joint nila halukayin ang dagat para maghanap kung may makita ng natural gas, kung may makita ng mga oil, kung may makita na kung ano man na mga natural wealth sa ilalim ay paghati-hatian ng 3 bansa. Vietnam, Philippines, at saka China. Ang kasunduan na yan, kung tinatawag GMSU, ay kinontra sa Supreme Court ng grupo nila ni dating Congressman Ted Casino. Sila dating Congressman basta kasama niya mga makakabayad o makakaliwa ng mga congressmen. Nanalo sila sa Supreme Court ng Pilipinas. Pero that was 10 years after ang desisyon ng Supreme Court. Napaka-notorious ng Supreme Court sa patagalan ng desisyon. And yet, they are pronouncing to the whole world that the right to speedy trial and speedy disposition cases cannot be violated. Oh. So ngayon, nagkaroon na yan ng pagkakataon ang China na makagalaw. Nakagalaw. Ngayon, ito na, panahon ni Duterte, nagkaroon na ng isla. Panahon na ngayon ni Bongbong Marcos, hindi mo na sila mapaalis. Sila pa ngayon ang matapang magpapalayas ng mga tao natin, mga mangingisda natin. Yan po ang katotohanan, totoong kwento. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng grupong makakaliwa at grupo ni BBM ay pinapadabas nila na issue sa politika itong Chinese issue, yung West Philippine Sea. Sinasabi nila, pati si Jet Arila nang papagamit sa mga politika, na kayo mga traidor, kayo mga DDS, mga traidor sa inang bayan, bakit yung kampihan ng China? Aber, kailan nagiging tama ang statement na yan? Kung tama ang statement na yan, aber, tatanong kay Bongbong Marcos, bakit pinapayagan yung lahat ng mga bus sa Pilipinas, sa Northern Luzon, mga bus companies yan, mga buses dyan, hanggang sa Mindanao, puro made in China? Sige nga. Bakit ang dami natin dito mga produkto, made in China lahat? Alin mang bagay pa kaya ang gagawin ninyo na hindi makakasira sa Pilipinas? Mag-import kayo doon ng mga sibuyas, kung ano-ano pa, mga manok, kung ano pa. Ang ating mga magsasaka ay namumulubi sa ginagawa ninyo. Ibig sabihin po, misplaced po yon ginagamit nyo sa politika na issue. Yung, halimbawa, magsalita ka tungkol sa China. Bakit naman?
Gusto nyo lang mapasikat. Kunwari, labang kayo, mga DDS yan. Puro maka-China. Kayo, hindi kayo maka-China? O bakit si BBM inangkin yung tulay na Bukana Bridge sa Davao na binigay ng China na libre sa panahon ni Duterte? Ngayon nung nakatayo na, inangkin niya. So anong tawag niyo doon sa ginawa ni BBM? Pagtatrader ba yan sa Pilipinas? Kasi tinanggap niya ng buong buo at pinagmamayabang pa yung tulay na binigay ng China doon sa Bukana Bridge. You must know. Pinakalumang batas na natin, isa sa pinakalumang batas natin ng Revised Penal Code. Naipasa niyan as Act number 315. At ang nakalagay doon, Act, ibig sabihin ng Act, pag batas nag-Act lang, panahon ng Amerikano ginawa yan. Nakalagay sa Article 118. I-post ko ulit dito para sa mga huling nakapasok para makita ninyo. Ito pong Article 118. Inciting to war or giving motives for reprisal. The penalty of reclusion temporal or 20 years shall be imposed upon any public officer, kagaya kay Jitarila, kagaya sa mga senador na pumirma ng resolution, kagaya kasama din si Risa, si Erwin Tolpo at iba pa. And that of prison mayor upon any private individual, kung pribadong tao ka, hindi ka officer, who by unlawful or unauthorized acts provokes or gives occasion for a war involving or liable to involve the Philippine Islands or exposes Filipino citizens to reprisals on their persons or property. Nakalimutan ba natin ang batas na yan? Sa inyo, ginagamit nyo ngayon. Mga DDS yan, baka China yan. Ginagamit nyo sa politika. Eh bakit? Umorder kayo sa Shopee at Lazada. Umorder kayo ng produkto na China. This issue shows the moronic state of mind of our officers. Number 1 dyan, si Jet Ariela. Commodore ka na Philippine Coast Guard. I don't mind kung ano naging background mo. I don't know your history. But what I should know is the glory of your work. Instead, naglagay ka pa ng mukha ni Xi Jinping. Ginawa mo may masungay, may kung ano-ano. It is uncalled for. That is not a kind of logical war that an intelligent man should do. May boxer ba na nanununtok sa ilalim na matamaan yung sex organ ng mga kalaban? Hindi. Bawal yan. So paano tayo ba dapat manalo? Paano tayo magkipaglaban dito? Ito naman sila ni Risa Ontiveros. Kino-call out na siya. Parang minumura daw siya ng ambassador ng China. Pati din sila ni Kiko. Kung ano-ano. Si Erwin Tolpo. Sino pang iba? 15 sa 24 ng senador ay pumirma ng resolution na kinukondina ang China. Eh paano naman mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa China? Baka madisgrasya sila doon. O paano naman kung buang itong presidente ng China? Paano na lang? Pasalamat na lang tayo, hindi si Trump ang presidente ng China. Eh kung si Trump yan, hindi. Ginira na tayo dito. Eh di ba naintindihan ba ninyo? Do not use China issue as part of politics. I'm calling out kaibigan ko Ronald Llamas. I'm calling out Enzo Recto. I'm calling out Bad. Sino pang ibang mga vlogger at mga opisyal. Do not go into the bottom of irrationality that you are now looked at to as idiotic persons. Ano ba talaga dapat gagawin natin? Ang dapat gagawin ito, ako mag-suggest lang ako. Ang dapat natin gawin ay kung
Kung talagang tutulungan tayo ng Amerika, ito ang gagawin. Punta kayo sa Amerika, i-insist ninyo sa United States of America na sponsoran. Mag-sponsor sa Security Council ng United Nations. Total, one of the strongest members ang Amerika sa Security Council. 5 lang yan sila. May veto power kung tawagin. At sponsoran niya na calling out China to enforce the decision of the International Court of Arbitration, na kung saan dinesisyonan nila na Philippines may-ari sa ating tinatawag na exclusive economic zone, which is 200 miles, nautical miles from every beach. Kung sa Palawan may beach doon, magbibilang ka ng 20 nautical miles, atin yun. Dapat sana ganun ang unang gawin. Hindi mo na kailangan bumitbit ng baril. Kasi kung kikirahin tayo dito, patay kang bata ka. Wala matitira sa atin dito. Kung sumigaw kayo, akala ninyo, kaya natin sila. Ang meron lang yan sa sigaw ninyo, yabang. Pride. You call it pride. You call it Filipino integrity. But in fact, the truth is the reverse, which is you are inciting you are encouraging others to fight us. Ano ba talaga dapat ang tack dyan? Let us now reset our mind. Tanggalin yung issue na yun na ginagamit ninyo sa pangpolitika. Kasi ang target ninyo 2028. At nakikita niyo parang tumatalab sa mga botante kapag tinawag mo pro-China, anti-China, pro-China. Tatawagin yung traidor ang mga Duterte side dahil hindi nakipaglaban ng husto sa China. Dapat ba yan na ganun ang stance nyo? Siyempre, understandably na-provoke ang emotions ng Pilipino. Nakikita nila na binubomba tayo ng tubig. But what else can we do in order to stop that firing of waters upon us? Kung ako ang presidente, simple lang gagawin ko niyan. Tama naman ang ibang ginawa ni Bongbong nakipagkaibigan sa ibang bansa. Kunwari, tatawid-tawid sa South China Sea or West Philippine Sea. Kasi importante din yan sa Amerika. Importante din sa Singapore. Importante sa ibang bansa. Yung dagat na yan. Bakit? Kasi dyan lahat dumadaan papunta sa Taiwan. Bakit Taiwan? Ang Taiwan kasi iyan ang lugar kung saan ginagawa ang produkto ng mga chips na para ginagamit sa lahat ng mga electronic equipment, kagaya ng cellphone, kagaya na kung ano-ano pa. So ngayon, kung hindi nyo to maisip, mga bobo kayo, nilalagay nyo ang buong Pilipinas sa balag ng alanganin. Next is, mag-criticize tayo, pero huwag tayo maglagay ng mga litrato sa ating Facebook na mga mukha, lagyan natin ng sungay yung president ng China. Walang problema yan sa pag-express nyo. But then, let's do it in the most decent manner. Next is, i-pressure ko ang Amerika. Tulungan nyo kami, otherwise, we are ready to terminate the Mutual Defense Treaty. Parang laruan poker lang yan eh. Sasabihin ko lang yan kung ako presidente, Mr. Trump, we will not join your war with China in case war breaks out. And one of those times that war could break out is when China attacks Taiwan. We will not join. Ganun, sabihin ko ganun. Nag-join talaga yung Japan kasi kailangan talaga ng Japan ng Taiwan. Nandoon ang ibang mga pyesa na gagawin, kailanganin. At saka, hanggang ngayon, halos sa top pa rin, pwede mo sabihin, number 1 pa rin sa economic power ang Japan.
So ngayon nakikita na ninyo ng lahat ng salita na nakasakit ng damdamin ay napaparusahan ng 20 years. At ang kasalanan ay inciting to war. Kaya binabalaanan ko po si JJ Tariela at lahat ng mga senador, do it, the remedy in order for China not to be angry at us. Kasi mapipilitan ako kumaso laban sa inyo. Magsampa ako ng kaso for violations of Article 118, Revised Penal Code, inciting to war. So I hope so, naintindihan ninyo. Napakasimple lang. Pwede kayo makapagsalita na without kahit ako, halimbawa, ang ganito lang simple, bababuyin kayo ng mga Chinese newspapers o iba. Do not stoop down to their level. Sumagot kayo ng mataas ang level. Nanguna pa nga tayo Si Tariela ang nanguna sa ganong below the belt na atake. Bakit dati hindi naman siya inatake? Ngayon lang. Pagkatapos, pati mga senador natin tinira. Kasi nakipagkampihan sila, dinepensa na si Tariela, and then in the minds of the Chinese government, uncalled for criminal act ang ginagawa ni Tariela. True enough, nabasa nila yung ating revised penal code. It is written under Article 118 that anybody who incites war against us shall be imprisoned for 20 years if you are an employee of the government. Okay? That's all. Yan lang ang aking mapakot sa inyo, ipabuksan sa utak ninyo. So, Rahili Walter po, tumigil ka na kalbo. Ay, pag kalbo-kalbo, okay, lahat na tatawag sa aking kalbo, black, wala ka na. Tapos si Galaxy, Rolando Simbawang, si Erwin Tolpo, hindi ka na. Si Erwin Tolpo, sigaw na sigaw. O nga wala kasing alam yan Hindi naman nakatapos na pagkuhan niya ng college niya. So text winter, kapag Pinoy ka, dapat ang buka ng bunganga mo maka-Pilipino. Pero okay yan, dapat ganon. Pero wag kang bumuka na bunganga mo na ikakagalit ng ibang bansa. Okay? So hindi lang masarili ang invisible nila. Think of all FWs here in China. Territory, we will be all affected. Ang dami ng FW sa China. So, Salim Matsubara, wala talaga ang mga politiko. Mga politiko talaga. Ang gusto nyo lang manalo kayo sa 2028. Yan lang tinitingnan ninyo So, Pupi Tinasas, hanap ka ng kausap mo. Buti, kang Dijaspar. Okay ba? Ganun ba? Okay. I-ban na kita. Ban. So, sino pa niya? Patrick, Yuri mo. Ano bang Yuri mo? Ipaliwanag mo. Tatanggalin ko yung pangalan mo rito. Tomtomi, Salip, sana madakdak ang ginagawa ni Tariela. Dapat pinayos niya. Magpresenta decente lang sana ang salita niya. Walang problema doon Maganda naman yun. Dapat express yung ayaw natin. But then, not to the extent na lagyan mo ng sungay ang mukha ng presidente nila. Siyempre, kagaya na sa atin, kahit galit na galit ako kay Bongbong, magagalit din ako pag lagay niyo sungay si Bongbong. Ganun na kasimple yan tapos Bernard Magtibay, kapag pinawi ang mga FW sa Hong Kong, dami-dami pa naman ng FW sa Hong Kong kawa Macau. Galaxy, nakakahiya talaga yung mga politiko Pilipinas. Sino pa? Si Crazy, hindi lang mga sarili nila ang invisible nila, think of all FWs. Tapos sa umpisa natin sa taas. I hope so naintindihan yung puntos ko rito. So Bernard Magtibay, salamat po kay Kumaro. Peter Frequent Flyer, bakit? Yan na, paliwanag ko na. I hope so naintindihan mo na po. Kay Kumaro, good morning. Hambalos, scam yan, wala namang makulong para kwento lang. Ano ba yung sinasabi mo, scam? Totoong nangyari yun, hindi po scam yun.
So Galaxy, good morning po Tony, watching from Singapore. Hambalos, duwag naman Pinas, puro porma lang. Huwag na natin, huwag ka magpakatapang-tapangan. Wala pong magtapang sa harap ng armas. Ganun lang kasimple po. Huwag kayo magmayabang. Akala niyo hindi kayo namamatay, di ba? So Ed Sevilla fights Toto Kausing. John C. Good morning, Dr. Toto Kausing. Pedrito Hontilla, China is not a good friend. Well, it's not a good friend, but it's neither not the worst enemy. Marami pang worst enemy. Mas matindi pa yung Houthi rebels. O hambalo sa Trillanes di nga makasuhan. O dapat kasuhan na talaga sa Trillanes sa putsang na. Pag magsalita kakasuhan ko yan. Kakto, tama po kay Doc. Katuto, gusto ipahamak ang Pinas sa China. Wala naman tayong kalaban-laban. Wilma Diwa, wawa naman mga Pilipino. Dapat wag na tayo magbabayad ng tax sa lahat ng mga may tax para wala na silang makurakot. Yung nga, tira kayo na tira laban sa China tapos kinukurakot yung pera ng Pilipinas. Dapat sila dapat sa ethics nila, ireklamo sila sa ethics nila. Melinis, good morning, Engineer Toto. Sana kasuhan ng Yang Tarsier na yan. Sobrang sambog. Okay. Si Vampira, be a Filipino because we all die as a Filipino. Below the belt is the grabbing. Below the belt, hindi po yung grabbing. Ang sinasabi natin, Bampay, kung paano tayo gumanti, kung magsalita, do not go below the belt. Kung nag-below the belt ang kalaban mo, do not do the same against them. Tapos Dodge, kaya pala natanggalan ka ng lisensya. Ay, ano naman ang mga kinalaman ng lisensya ko dyan? Kaya delete ka, ban ka. Si Rodolfo Manyo, kaya dumami ang pugo. Wala nang pugo dito, nandun na sa Cambodia lahat. Ang pugo dito, si Rimulya, nagpatayo ng pugo dyan sa Coblandia, pag-ari ng lupa. Yung mga Rimulya. Pati si Bongbong Marcos kumita dyan. Huwag niyo pati si Lisa Marcos kumita dyan. Huwag niyo ituro na si Duterte na may kasalanan dyan. Okay? Nag-walk out si Trililing. Naalala mo, nag-walk out siya kay Enrile. Hindi niya masagot. Marcel Silerio, go attorney, tirahin mo sila. Tapos G. Cason, so how can you? Sir, how can you? Ano, naintindihan mo ang tanong mo? Naintindihan mo ba yung tanong? Sino tinatanong mo? How can you? How am I? What am I do? What am I saying that? It's because yung ginagawa ni J. Tarila ay krimen. Makukulong siya ng 20 years sa batas ng Pilipinas. You are giving motives of reprisal. O di kayo inciting China to war against us. BBS Las Vegas, Correct Toto. Tapos isisisi na sa Duterte. Ginagamit ng pang-eleksyon yan. Watching from Singapore, si Andrea Gueco. Salamat po. Mayap Abak. Tapos si Zarate, Las Vegas. Tapos si Shane Slanco. Hi po, Dr. Toto, watching from Ontario, Canada. Itong mga senators natin don't realize isang missile lang kayo. Yun. Damay tayo sa mga salita nila, damay lahat ng Pilipino. So, Roland Guerrero, Galaxy, saan ka po dyan sa Singapore? Tampain is here. Okay. Rolando Guerrero, sana nga ikulong sana si Erwin. Injo Lacona. Chijay Tesoro, sa maka-incheck ka ba? Incheck nga ang pinanggalingan ng apelyido ko. Bakit ko maka-incheck? Anong masama doon? To maka-incheck? Hindi. Dapat hindi yan away na to, laban ka ba sa China o hindi? Hindi yan. Ibang issue dito na nadamay ka sa mga patutsada ng mga anti-Duterte na pinalagi nilang pinoproklama na ang mga Duterte ay traidor sa ng bayan at maka-China. Bakit? Kung maka-China ka, traidor ka na? Ay, nako. Morelo BS, parang ikaw doon katumira sa China. Ganon mga argumento nyo. Mga bubo talaga kayo. Mas maganda pa, tanggalin ko na lang kayo. Wala kayong wala kayong kwenta na Pilipino. Itong Morelos, tanggalin na kita. Ban ka na, ban. Ayan.
O si Francisco Reyes, hay nako ba, Totoy Golim, ban ka na rin, wala ka magandang salita, black ka, black. Yan. Hindi, black na kita. Dapat wala ka na dito. Gloria Tichigo, thank you po, God bless. Stani Manalo, Chris M, dapat i-consider nila ang mga FW sa Hong Kong, Taiwan at Macau. Oh, yan, dami-dami na, libo-libo yung mga 1 milyon. Wala pa ba mga 1 milyon ata sa dami ng Pilipino diyan sa Chinese territories. Rahel Bufimanyo, tumigil ka na, kalbo. Ayo to, tanggalan ito, tanggal. Bubo kasi. Tanggal. Black ka, black. Okay? Si Bergie Piquero, si Erwin Tulpo, sigaw ng sigaw. Kala niya hari. Galaxy Rolando sa Simbawang. Tapos si Tex Winter, kapag Pinoy ka, dapat ang buka ng bunganga mo, okay yan. Okay naman yan. Hindi lang ang sarili nila, ang invisible nila. Tama po yan. Salome Matsubara, wala talaga mga politiko. Okay, Pepe Tinasans. Tapos hanap ka ng kausap mo, buti na lang na-disbar ka, wala rin ito kwenta. Mga inutusan ni Claire Castro yan. O, sino pa? Si Patrick Chinto, Yuri mo. Ano bang Yuri mo? Ano ibig sabihin? Sige, pagbigyan mo na kita. Tommy, sa halip sana madakdak ang ginagawa ni Tariela. Oy, dapat okay naman dakdak. Wala na maglagay ng litrato na lagyan na sungay ang mukha ni Xi Jinping. Turi mo, di tatanggalin ka na. Wala kang argumento na maayos, paturi-turi ka pa. Bernard Magtibay, kapag pinauwi ang mga OFW natin sa Hong Kong, Macau, China, sa Beijing, marami dyan, mga Pilipino. Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto. Tex Winter, WFS, West Philippine Sea is non-negotiable. Umalis sila. Yun, kung sila naman po ng argumento, sa kanila yan. So let us recognize the fact na kumukontra sila. At dyan ka ngayon, mag-isip ko ano gagawin mo. Okay? Johnny Legaspi, Sir Toto, binabanatan ka ni Inso Recto sa programa niya. DDS ka daw. Wala problema kahit DDS ako. Bakit? Anong tingin niya si DDS? Inso, pag sinabi mo DDS, masamang tao? O ikaw, bakit hindi ka tumitira kay BBM? Gusto mo ba sabihin ko pa? Okay. Sino pa ba? Si Galaxy, si Samuel Manansala, dapat imbestigahan si Tariela. Tista, wala ng flood control, si Lito Lapid. So, Ivan Mark, Doc Toto, paano na ang bunyog party list ni Insurrecto pumapanig sa mga kurap? Sa totoo lang, I'll tell you, Enzo, pasensya ka na, pero ang nangyari dito, ginagamit mo lang mga bunyog eh. Bahala ng mga taga-bunyog nakarinig sa akin. I would rather stay with you kung maiba ang takbo ng polisiya. Joe Piamonte, isang kanyon lang ng China. Isang kanyon lang tayo kung gustuin tayo. Itong unprofessional ang act ni Tariela. Tapos hindi na uso ang batas ngayon dahil sa uso ngayon ay bend the law. Yun nga, ginagawa nila. So Marvin Vitalis, tanga ka, wala kang alam, tatakbo ka pa na, bubo. Ito, tanga ka rin. Tanggalin kita, block na. Ban the user. So, Mabs, mga tanga yung mga basher mo, attorney, nga eh. Si Pong Tinasas, binlock mo pa ang account ko, ha? Block mo rin ang account kung ito. Dapat ikaw na mag-ban sa Facebook. Diyan ka na lang sa China. Sige, ibablock ko rin. Sa Facebook, Pong Tinasas, sige, hanapin kita. Pong Tinasas, block ka. Chicken Poopers, good morning, Dr. Toto. Sa Mabs, Dibo, mga tanga, kayong mga baser mo. Si Randolph Lumana, good morning po, Doc Aki. Chicken Poopers,
Tapos Herbert Bigo, bumaliktad na si Toto makapili. Oy, ikaw, hindi po ako bumaliktad, Herbert Bigo. Pinaglalaban kong batas at saka kung anong tama. Ngayon sabihin mo na maka-China ka, maka-China ako. No, I'm not maka-China. I'm only saying do not incite China into anger na gigirahin tayo. Ganun pong ibig sabihin. So, Las Vegas, dito na sa Amerika, karamihan made in China. Oh, paano nangyari sa Pilipinas? Karamihan made in China. Meron na bang issue sila tulapin sa flood control? Meron ata. So, siyoning hukom, palayasin ni Tolpo, ang mga Chinese niya. Marami din siyang Chinese na nakasama. Celso Talisik, malaki ang naitulong ng China sa Pinas. Mga gamit natin, o mga murang gamit galing China. Salome Matsubara. Sana naman mag-aral, mag-research at mga magko-comment ninyo, Dr. To. Hindi marunong mag-comment eh. Celso Talisik, West Philippine Sea, wala na sa world map, China Sea ngayon. Si Pong Tinasas, okay, binlock mo ako, ha? Sige, bablock talaga kita. Huwag mo akong ganuhin. Huwag mo akong hamunin. Conrado Alpio, nakahabol nga, maya paabak mga kabalen. Tapos Ara Sausa, good morning. Mabs, tama yun, attorney, block mo na mga yan. Addictus, Benedictus, Celso Talisik, just go on, Dr. Toto. Maraming kaming mga natutunan sa iyo. Okay, dyan lang ang batas ay magsasampa na ako ng kaso laban sa kanila. Para ipakita ko lang sa inyo na mali ang ginagawa ni Gita Riela. Maraming salamat po. Paki-like at paki-invite naman sa iba. Huwag lang yung mga troll, ha?